Hello guys, welcome sa channel. So ito na yung ating crank stand. Medyo na-delay lang ang pag-vlog natin ito. At ngayon ko lang naasikasong inilabas siya. So pakita ko sa inyo. Medyo pagpasensya nyo lang at nasa kalsada ako. Nasa subdivision naman ito. Ayan ang aking munting bahay. Yan ang terrace. Yan ang storage ko. Tapos yung ibang mga gamit ko nandyan na, hindi na bumababa dyan. Yung mga masyadong mabibigat at saka pag matagal walang setup, binababa ko yung ibang gamit dyan. So, ito na yung ating crank stand. Ito yung ginamit ko nung merong beer fest dito sa amin sa Subic. Originally light stand siya. Pero ginamit ko siyang crank stand ng speaker. Dual 12 yung ginamit ko noon. Okay? Ang price nito ay nagre-range sa 7,000 pesos ang isa. Ang brand niya ay Prostax. Tinanggal ko na lang yung sticker niya. Okay? Tinanggal ko na lang yung sticker niya dito. Pinalit ko yung sticker ko. Dito sa gawing ito ko nilagay para iwas kayod. Hindi siya gaanong matatamaan. Pag dito kasi medyo naka-expose siya. So dito ko nilagay para hindi siya tatamaan. So yung mga ganong maliliit na bagay kailangan pinag-iisipan yan kahit paano. Painted black siya. Okay naman, pulido yung gawa. Sa attachment yan ang ginamit, mga screw, may allen, tapos sa self-locking nut yung mga ginamit dyan, pati dun sa baba. So meron siyang dihila dito. Yan. Pag hinila mo siya, kung kakalasin mo siya, hihilain mo dito. Tapos pagka in-slide down mo tong pinakapaa niya, kusa siyang mag-shoot dun sa mga butas. Ang hirap mag-vlog ng isang kamay lang, kaya please bear with me. At sorry at ngayon ko lang siya na-i-vlog. Matagal nang hinihiling na i-vlog natin siya. Okay? So ang height niya pagka naka 2 piece nasa 6 feet. Nasa 6 feet siya. 5'8" ako, so mas mataas siya ng ganyan sa akin. So more or less 6 feet siya pagka nakatayo ng ganyan. Okay? Tapos itong kasamang T-bar, tanggalin ko. Itong kasamang T-bar na pang ilaw, waluhan. Yan siya. 1, 2, 3, 4. 4 sa kabila. Pero ito binili ko pang talaga. Pang speaker talaga, pang dual 12, kaya ako binili to. So kung gagamitin ko to pang ilaw, pag nilagyan mo ng ilaw kasi yan, 8 times 2, pag nilagyan mo sa baba, 16. Ilan siya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kung lumilights ang ilalagay mo dyan, napakabigat niyan. So ang plano ko, puputulin ko dito. So imbis na 4, 3 siya. So magiging 6 siya nun pag sa taas lahat nakalagay. Ako mas prefer kung sa taas nilalagay kesa dun sa baba. Para hindi na pupersa yung mga paanong power LED natin. Para hindi na babaluktot. Kasi yung iba nakikita ko sa ilalim nilalagay. Nakahang. So yung persa nasa paa yung persa pag sa ilalim nilalagay. So, kaya ako sa taas ko nilalagay. Okay? So ito yung pinaka tubo niya, standard to na 35mm. Tapos itong pinaka angle, tawag dito, tubular niya, kudrado to.
Sukatin natin. Four inches by 4 inches. Okay. .35 mm standard. Tapos yung paa niya 3 cm. Para may idea kayo sa actual na sukat niya. 3 cm, 3.5. Itong pinaka tubo nasa 2.5 inch. Okay. Tapos ito, binabaligtad lang to. Kaya nakaganyan. So, dapat dito talaga yan. Binabaligtad lang yan para pagka nakataas na siya, nakaipit dyan, hindi siya babalik. Kaya binabaligtad siya ng ganyan. Mamaya ang itry nating itaas pagka nakalagay na yung ating pole mount, dual mount na speaker bracket, which is ito. Ito separately kong binili to on stage ang brand. Ang supplier nito ay si Music Source, si Forerunner. Hanapin nyo lang sa Lazada or sa Shopee. Ang price nito nasa, magkano ba ang price nito? 1.2 yata ang isa nito. Kung di ako nagkakamali. Ang price nito 1.2. Ang price netong crank stand kasama yung T-bar niya sa taas is nasa 7,000. Iba-iba yan depende sa seller. Depende sa seller. Tapos pag sa Shopee or Lazada, alam nyo naman nagse-sale. Kaya tiyempuhan talaga. Ako mahilig ako mag-abang ng sale. Okay. Ito siya. Tibay, napakatibay niya, solid. Walang alog to nung ginamit ko, dalawang audio center na D12. Ayan ang brand niya at yung sticker ko nilagay ko na dito. Tapos may takip yung mga dulo. Buksan ko kaya para makita natin kung gaano siya kakapal. Dapat kasi may maghawak ng cellphone ko wala. Medyo makapal din hindi ko ma-determine kung 2 mm, parang 2 mm ang kapal niya. Solid naman kasi sa niya, sa bigat, mabigat siya solid. Tsaka pag kinatok mo siya, pagka kinatok mong ganon, pakinggan nyo kinakatok ko ng kuko ko, matigas, hindi siya hollow yan, walang laman yan sa loob, pero matigas siya. Even itong dalawang tubo niya dito, solid siya, naka full weld siya. Tapos may rubber pa dito, may parang rubber ring, goma yan. Tapos may plastic siya dun sa ibabaw. Basically pang D15 rin yan pero pwede siya sa sa hanggang size 10. Ang design niya doon sa description niya pang size 10 pero kasya ang size 15. Okay? Sukatin ko yung pagitan. Doon sa gitna ng tubo ko kukunin 20. So 20 yung pagitan doon sa gitna ng tubo. Tapos yung haba mismo nung tubular 22 inches. Ang kapal nito 3 cm. 3 cm.
by... Can you hold this, kuya? Help me. Hawakan mo. 3 cm by 5 cm. Yun yung dimension niya. Para ano, hindi na magtatanong kasi magko-comment yan yung iba, magtatanong naman saan yung ganito, yung ganyan. So nandito na lahat yan sa ano sa video. Yan yung brand niya on stage. Gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, pag bibili kayo, isagad nyo na dun sa maganda para hindi pagdating ng araw mag-upgrade kayo, bebenta niya ng mas mura, tapos bibili, dadagdag gastos na naman. So, rekta nyo na dito sa magandang mga brand para hindi na sayang yung pera paulit-ulit na bibili. Okay? Higpitan siya dito. Hindi ko na ilalagay yung actual na speaker. I-attach ko na lang sa dulo yung video nakuha nung actual na ginamit namin ito sa event. Kasi ngayon, mag-isa ko lang, medyo mahirap ikasay yung dalawang speaker dyan. Pero nung tinesting ko to sa bahay, kaya naman, medyo mahirap nga lang. Nakakatakot. Lalo na pag inangat mo siya. So yan na. Susubukan kong itaas, ipapahawa ko yung cellphone sa bata. Nakaitig. Nakaitig. Ang taas! Taas naman yun, Gab! Tingnan mo! Taas. Yung bike. Daddy, yung bike ko. Mahulog. Binabato. Ay, taas! Ah? Oo, may birthday. Yan. Nasa 9 feet na siya. Masyado mataas. Pwede kasing yung tubo ang itaas or yung tubular ang itaas. Kaya kanina kinakapa ko kung saan siya mas maganda. Okay? Mas magandang, kung ganyan lang kataas, mas magandang ito na lang yung itaas kesa ito. Para at least yung mga bigat niya, nakastay lang dito sa baba. Tapos ito kasi, naglalak to Kailangan pag angat nito, dun sa unang butas pa lang, mag-shoot na siya. Ganon din siya dito. Kasi ano to auto lock to Pag nakaganyan yan subukan nating ibaba. Medyo mahirap siyang ibaba ng walang bigat kasi unlike pag may karga yan, madali siyang iangat at ibaba. Okay? So, yun. Ito yung ating crank stand na ginagamit pang dual 12 na front of house. Okay, so nakakatuwa lang pagka ganito yung setup, ibig sabihin mas lumalaki na yung set. Kasi usually, yung ginagamit lang yung standard na tripod magkatabi. So, mangyayari na pagtatabi mo dalawang ganun. Unlike pagka ganitong malaki yung stand mo tas crank siya, pwede mo siyang pagtabihin dyan, isa na lang yung tripod na nakatayo sa baba. Mas malinis siyang tignan, mas professional siyang tignan. Excited silang lahat sa aming crank stand.
may hawak, may alalay. Ang sukat niya pagka naka-fold 71 inches. Tapos ito 78 inches. Okay? Hanggang dito na lang itong vlog natin. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Salamat sa mga patuloy na sumusuport sa ating maliit na channel. So, unti-unti mag-ano ulit tayo, mag-vlog ulit tayo. Medyo pag busy kasi talagang hindi tayo nakakapag video. Salamat sa mga follower natin. Salamat sa mga nagsusupport sa aking maliit na channel. Sa mga nag-PM sa akin sa Facebook, salamat sa mga nagiging kaibigan natin dahil dito sa maliit na channel natin, mapa Visayas man yan o sa Mindanao, marami tayong natutulungan na baguhan sa industriya na magkaroon ng idea. Ito si Boss Gavin. Sa kanya na to. Sa kanya na nakapangalan yan. Kaya pagdating ng araw, sa kanya na may iwan to at sa kapatid niya. So, ako, mananatiling photographer pa rin, syempre. So, ito, pinut up ko itong business na ito noon pa man para sa kanila na talaga. Kaya hopefully, maipasa ko yung hilig ko sa sound sa kanya. Pero although, nakikitaan naman, yun ang maganda doon. Ituro natin sa mga bata yung mga hilig na pwedeng pagkakitaan at the same time. Para nang sa ganun, hindi sila maligaw ng langdas. Basta nasa bahay yan at nagkakalkal ako ng regarding sa music, tinuturuan ko siya. At salamat naman na nakikitaan ko naman siya ng potential at hilig. Actually, yung pinaglumaan kong laptop nasa kanya, yung virtual DJ, halos alam na niyang gamitin. Kaya nakakatuwa na sana paglaki nga ng bata, yung hilig ko, makahiligan din niya. Which is hilig at the same time, hanap buhay na rin. Okay, so dito na namin tatapusin itong maiksing vlog. Salamat sa pag-abang nitong ating crank stand. Pasensya na at medyo natagalan ng upload. Pero pilitin nating makapag-vlog ulit ng mga susunod na event natin. Okay? Alam! Bye-bye!